Tuwing umaga, isang mabait na waitress ang tumutulong sa isang matandang lalaki sa isang lokal na kafe. Hanggang sa isang araw, dumating ang kanyang mga abogado, may kasamang 4 na matitipunong bodyguard at hinanap siya sa pangalan. Eksaktong alas 8:47 nang tumunog ang kampanilya sa itaas ng pinto ng Cafe Aurora. Pero hindi ang pamilyar na tunog ang nagpapatigil kay Juanita, kundi ang kakaibang katahimikan na sumunod. 5 lalaking nakasuot ng itim at makikinis na suit ang pumasok sa maliit at maginhawang diner. Napakatindi ng tensyon sa loob, tila nawala pati ang tunog ng pinipritong pagkain sa kusina. Si Juanita Santos, 29, ay naglilinis ng mesa nang mapatingin siya. At ang kanyang nakita ay hinding-hindi niya makakalimutan. 4 na matataas at matitipunong lalaki, halatang mga bodyguard, ang nakapaligid sa isang matandang lalaking may uban at may dalang mamahaling leather na aktong kahon. Inikot ng lalaki ang kanyang paningin sa buong lugar hanggang sa tumama ito kay Juanita. "Ikaw ba si Ginang, Juanita Santos?" Tanong niya habang papalapit. Tumibok ng mabilis ang puso ni Juanita. May problema ba siya sa batas? May kinalaman ba ito sa utang ng kanyang ina? Napailing lang siya, hindi makapagsalita sa gulat. Lahat sa kafe ay napatigil, si Rose sa kusina, ang amo niyang si Carlos sa likod ng counter, at ang ilang suking customer. "Ang pangalan ko ay Dr. Reyes," wika ng lalaki. "Ako ang abogado ng pamilyang Mendoza. Kailangan ko po kayong makausap tungkol kay Ginong Robert Mendoza." Parang gumalaw ang sahig sa ilalim niya. Si Robert, ang tahimik na matanda na laging umuupo sa mesa bilang 7, halos araw-araw sa loob ng 2 taon. Dumadating ng alas 7:30 ng umaga, nag-o-order ng black coffee at whole wheat toast at bumabati lang ng mahinang magandang umaga. Napamahal na si Juanita sa 78 taong gulang na lalaki. "Okay lang po ba siya?" tanong niya sa gitna ng kaba. Bahagyang yumuko si Dr. Reyes. "Pumanaw na po si Ginoong Mendoza sa kanyang pagtulog kagabi. Pero may iniwang partikular na bilin siya para sa inyo." Nanlambot ang tuhod niya. Wala na si Robert, ang lalaking tahimik niyang tinulungan tuwing nanginginig ang kamay habang kumakain. Ang laging nagbibigay ng $2 na tip kahit alam niyang kapos ito sa pera, pero tinatanggap pa rin ni Juanita bilang paggalang. "Pasensya na po," bulong niya halos maiyak. "Pero bakit po kayo narito?" Binuksan ni Dr. Reyes ang hawak niyang folder. "May iniwan po siya para sa inyo. Hindi alam ng marami, pero si G. Mendoza ay naging pribado sa kanyang mga ari-arian. Kailangan po naming sumama kayo sa opisina ngayon din." Lumapit si Carlos, halatang nag-aalala. "Juanita, anong nangyayari?" Napatingin siya kay Carlos, ni hindi rin niya alam. Ngunit ngumiti si Dr. Reyes sa unang pagkakataon. Sa totoo lang, wala siyang maling ginawa. Ginawa niya ang lahat ng tama. Tiningnan ni Juanita ang maliit na kafe na pinagtatrabahuhan niya ng 4 na taon. Isang lugar kung saan nakaranas siya ng pangmamata bilang dayuhang empleyado. Nakakarinig ng pasaring mula sa mga customer na tila hindi siya nararapat sa lugar. Pero ito rin ang lugar kung saan pumasok si Robert at itinuring siyang may halaga. Nanginig ang kanyang mga kamay habang inaalis ang apron. Hindi niya alam na ang susunod na mga sandali ay magbabago sa buong takbo ng kanyang buhay. Dahil si Robert Mendoza ay hindi basta matandang nag-iisa lang. At malapit nang matutunan ng kanyang mayamang pamilya na ang pagmamaliit sa isang waitress ay ang pinakamalaking pagkakamali nila. Sa opisina ni Dr. Reyes, matatagpuan ito sa isang mataas na gusali sa gitna ng financial district. Mula sa marmol na sahig hanggang sa mamahaling kahoy na dingding, lahat ay sumisigaw ng karangyaan. Ang tanawin sa bintana ay mas mahal pa kaysa sa kita ni Juanita sa 1 taon. Naramdaman niyang wala siya sa lugar habang tumapak ang kanyang luma at kupas na sapatos sa malinis na sahig. "Dito po, Ginong Santos," sabi ni Dr. Reyes.
Pinapasok siya sa isang malaking silid kung saan may 3 taong nakaupo na. At nang makita sila ni Juanita, alam niya agad mga taong ayaw siyang naroon, noon at kailanman. Nakaupo sa malatronong upuan ay sina Mariana Mendoza, isang elegante at malamig na babaeng nasa 50 taong gulang na, halatang sanay sa yaman. Sa tabi niya ang anak na si Richard, 28, suot ang mamahaling suite na higit pa sa halaga ng kotse ni Juanita. Sa tabi nila isang batang babaeng blonde, marahil ang manugang, tahimik at hindi mabasa ang ekspresyon. Halos hindi tumingin si Mariana nang pumasok si Juanita. Si Richard, sa kabilang banda, tiningnan siya mula ulo hanggang paa na parang isang di kilalang hayop. "Siya ba yun?" tanong niya puno ng pang-uuyam. "Richard, tama na," pagod na wika ni Dr. Reyes, pero may bahid ng kaba rin. "Umupo po kayo," sabi niya kay Juanita, itinuro ang isang upuang nakahiwalay. Umupo siya na parang nililitis. Binuksan ni Dr. Reyes ang makapal na folder. Ang huling habilin ni G. Mendoza ay isinampa 3 buwan na ang nakakaraan matapos siyang madiagnose ng pancreatic cancer. Pinili niyang huwag sabihin sa pamilya. Umisbid si Mariana. Ganyan talaga si Papa, laging may drama. Hindi nagpahalata si Dr. Reyes. May malinaw po siyang bilin kung paano babasahin ang testamento. Una, para sa pamilya, ang mansion sa Beacon Hill, 2 bakasyunan, isang art collection na nagkakahalaga ng $12 milyon at isang trust fund na $50 milyong. Hati para kina Mariana at Richard. Halos matigil ang hininga ni Juanita. $50 milyong, halos hindi niya maunawaan. Napabuntong hininga si Richard. Buti na lang at hindi pa siya tuluyang nasiraan ng bait, bulong niya. Pero nagpatuloy si Dr. Reyes at may nagbago sa kanyang tono. May ikalawang bahagi ang testamento, aniya, at may kinalaman ito sa negosyo ng pamilya. Biglang nag-iba ang mukha ni Mariana. Anong ikalawang bahagi? Singhal ni Mariana, puno ng galit at hindi makapaniwala. Tahimik na lumipat ng pahina si Dr. Reyes. Ang Mendoza Holdings restaurant chain, aniya, kasama ang 47 restaurant sa 6 na estado, ang distribution center at lahat ng kaugnay na ari-arian. Huminto siya sandali at tumingin ng diretsyo kay Juanita. Ay ililipat ng buong pagmamay-ari kay Ginang Juanita Santos na puno ng nakakabinging katahimikan ng silid. Namutla si Mariana. Halos mabulunan si Richard sa ubo. "Kalokohan ito!" Nanginginig ang tinig ni Mariana. "Siguradong may pagkakamali rito." "Walang pagkakamali," sagot ni Dr. Reyes, mahinahon. "At bukod pa roon," dagdag niya, "may pondong $15 milyong na inilaan para lamang sa pagpapabuti at pagpapalawak ng negosyo. May buong kapangyarihan si Genghio Santos sa paggamit ng pondong iyon." Sumabog sa galit si Richard. "Ito'y kabaliwan, isa lang siyang waitress, ni hindi niya kilala ang lolo ko." Sa unang pagkakataon mula nang pumasok siya sa silid, nagkaroon ng lakas si Juanita upang magsalita. Matatag ang kanyang tinig. "Kilala ko si Robert araw-araw sa loob ng 2 taon. Robert," ulit ni Mariana, may halakhak na mapanukso. "Tinatawag mo siyang sa unang pangalan niya. Akala mo kung sino kang kaibigan." "Magkaibigan kami," matatag na sagot ni Juanita. "Kuwinento niya sa akin ang mga paborito niyang libro, ang pangungulila niya sa yumaong asawa. Tungkol sa ano?" Singit ni Richard, nakahilig paabante, may mapanganib na titig. "Tungkol sa kung gaano kadaling manipulahin ang isang matandang malungkot. Tungkol sa yaman niya." Parang suntok sa sikmura ang mga salitang iyon, pero hindi natinag si Juanita. "Wala akong alam na mayaman siya. Akala ko isa lang siyang mabait na matanda na gusto ng tahimik na almusal." "Pues," singhal ni Mariana, "huwag mong palabasing inosente ka, isang dayuhang waitress sa mumurahing kafe na bigla na lang may $80 milyong. Alam mong ginagawa mo.
Biglang pinatong ni Dr. Reyes ang kamay sa mesa ng malakas, dahilan upang mapatalo ng lahat. Tama na, ang bilin ni G. Mendoza ay pinal. Iniabot niya kay Juanita ang isang selyadong sobre. May iniwan din siyang personal na sulat para sa iyo. Nanginginig ang mga daliri ni Juanita habang binubuksan ito at nagsimulang basahin ng malakas. Mahal kong Juanita, kung binabasa mo ito, dumating na ang oras ko. Sa nakalipas na 2 taon, ikaw lang ang taong tumuring sa akin bilang isang tunay na tao, hindi bilang bangko o pasanin. Hindi mo alam na ako ang may-ari ng restaurant chain na pinagtatrabahuhan mo. Tumingin si Juanita sa iba, pagkatapos ay nagpatuloy. Hindi mo alam na pinagmamasdan ko kung paano mo tratuhin ang mga tao. Hindi lang ako, kundi lahat sa paligid mo. Nang magkunwari akong nahihirapan sa toast, hindi dahil hindi ko kaya, gusto ko lang makita kung totoo ang kabaitan mo. Tumawa ng mapanukso si Mariana, pero hindi na tinag si Juanita. Hindi ka kailanman nag-usisa tungkol sa buhay ko. Hindi ka humingi ng kapalit. Nang pakainin mo ang isang batang pulubi gamit ang sarili mong pera, hindi mo alam na naroon ako. Nang ipagtanggol mo si Rosa sa kusina mula sa bastos na customer, hindi mo rin alam na nalaman ko iyon. Huminto si Juanita upang huminga. Ngayon, kinakabahan na sina Mariana at Richard. Ang pamilya ko ay tatanggap ng aking personal na yaman. Pero ang negosyo, mapupunta ito sa taong naiintindihan na ang paghahain ng pagkain ay hindi lang negosyo. Ito'y tungkol sa dangal. Juanita, taglay mo ang pusong matagal nang nawala sa pamilyang ito. Gamitin mo ang pagkakataong ito upang patunayan sa mundo na ang kabaitan at tagumpay ay hindi kailangang magkakontra. Pagkatapos basahin, puno ng luha ang mata ni Juanita, ngunit nanatiling tahimik ang silid, mabigat at mapait. Tumayo si Mariana, iko-contest namin ito. Linoko mo siya at mapapatunayan namin yan. Hindi natin si Dr. Reyes. Subukan nyo. Bawat interaksyon ni Ginoong Mendoza kay Ginang Santos ay dokumentado. May mga investigator siyang inarkila. May mga video, testimonya, lahat. Hindi masisira ang testamento. Pinalo ni Richard ang mesa. Wala siyang alam sa pagpapatakbo ng negosyo. Napaghandaan na rin yan. Sagot ni Reyes. Nagtalaga si Ginoong Mendoza ng isang advisory board para gabayan siya. At malinaw sa testamento, kapag sinabotahin ng sino man sa pamilya ang pamumuno ni Juanita, automatikong babawiin ang mana nila. Tumitig si Mariana kay Juanita, galit na galit. Maaring naloko mo ang isang matandang naghihingalo pero hindi ka tatagal. Sisirain ka namin. Dahan-dahang tumayo si Juanita, hindi na nanginginig, may bagong apoy sa kanyang loob, hindi takot kundi tapang. Subukan nyo, sabi niya, kalmado pero matatag. Habang paalis ang pamilyang Mendoza, nag-iiwan ng pagbabanta, nanatili si Juanita sa kanyang kinatatayuan. Hawak pa rin ang liham ni Robert sa kanyang puso. Para sa kanila, isa siyang pagkakamali, isang dayuhan, isang banta, pero hindi nila alam na si Juanita ay sanay ng lumaban. Lumaki siyang pinagtatabuyan, minamaliit at pinanghihinaan. Kaya ang pagiging underestimated ay hindi kahinaan para sa kanya. Ito'y naging sandata. Ngayon hawak na niya ang kapangyarihan at gagamitin niya ito upang ipakita sa mundo na ang kabaitan ay hindi kailanman kahinaan. Ito ang pinakamakapangyarihang puwersa. Hindi pa alam ng mga Mendoza, pero ang bawat panlalait nila ay nagsisindi lamang ng apoy na hindi nila kayang apulahin. Dahil kapag sinubukan mong durugin ang taong wala nang mawawala, binibigyan mo siya ng lahat ng dahilan para manalo. Ang susunod na 2 linggo ay tila pagkalunod sa malalim na tubig. Si Juanita ay biglang naging pinuno ng isang restaurant empire. Walang karanasan, pero may puso, likas na talino at isang matarik na landas ng pagkatuto. Samantala, ginawa ng mga Mendoza ang lahat upang ipahiya at ibagsak siya.
At ang unang pulong niya sa Mendoza Holdings Headquarters, planado upang pahiyain siya. Tinipon ni Richard ang lahat ng regional manager para sa isang espesyal na pulong. Napuno ang silid ng 15 kalalakihang puti, nasa kalagitnaang edad, nakasuot ng mamahaling suit. Lahat ay may parehong mapanghusgang tingin, maliwanag sa kanilang mga mukha. Ayaw nilang naroroon at lalong ayaw nilang makilala si Juanita. Pumasok si Juanita sa boardroom suot ang pinakamaayos na damit na mayroon siya, binili sa discount store. At agad niyang naramdaman na para siyang dayuhang pumasok sa teritoryo ng kaaway. Mga Ginoo, ani Richard puno ng pangungutya, ipinapakilala ko sa inyo ang ating bagong may-ari, Juanita Santos. Diretso mula sa, ano nga ulit yon? Oo, pagsisilbi ng kape. Pahapyaw ang halakhakan, ngunit malinaw ang kahulugan. Lumakad si Juanita papunta sa ulo ng mesa, ang kanyang upuan sa papel, at naupo roon, binaliwala ang mga ngisi at palihim na sulyapan. Kung ganoon, Juanita, ani Richard, habang pabirong binubuklat ang folder, bilang bagong may-ari, siguro naman ay may mga revolusyonaryong ideya ka para sa ating mga restaurant. Mas malakas na kape, marahil. Muling may tumawa, huminga ng malalim si Juanita. Hindi siya papayag na patahimikin ng kayabangan nila. Sa totoo lang, panimula niya, unti-unting lumalakas ang tinig. May ilan akong napansin. Ngumiti si Richard, isang mapang akit ng ngisi. Akala niya'y nahulog na sa bitag si Juanita. Sige nga, sabay kumpas ng kamay, liwanagan mo kami. Sa nakaraang 10 araw, bumisita ako sa 7 branch natin, simulang paliwanag ni Juanita. At ito ang mga napansin ko, sa 5 sa kanila, ang karamihan sa mga Asyano at Latino nating empleyado ay naka-assign sa likod, kusina at paglilinis, habang ang mga nakaharap sa customer ay pawang puti. Tumigil ang tawanan at sa 3 sa mga branch na yon, ako mismo ang nakasaksi kung paano bastusin o maliitin ng mga manager ang mga empleyadong may kulay. Tahimik ang silid, nagbago ang timpla, at hindi lang yan, dagdag ni Juanita. Ang ating mga menu ay pare-pareho sa lahat ng lokasyon, kahit pa magkaiba ang komunidad sa bawat lugar. Sa isang branch sa downtown, ang burger ay $18, pero sa suburb branch ay $12 lamang, kahit halos pareho ang operating costs. Bubuka na sana ng bibig si Richard, pero nagpatuloy si Juanita. Tiningnan ko rin ang mga online review. May pattern. Ang pinakamasasamang reklamo ay galing sa mga lokasyong may pinakamababang kalidad ng staff, mga baguhan, walang sapat na training. Hindi iyon coincidence. Biglang nagsalita si De La Cruz, isa sa mga manager. With all due respect, miss, sabi niya, hindi ito tungkol sa politika, negosyo ito, kita ang mahalaga. Tama ka, Mr. De La Cruz, sagot ni Juanita kalmado. Kaya pag-usapan natin ang numero. Ang rehiyon mo, Southern District, ay bumaba ng 23% sa kita ngayong taon. At nakakatuwang coincidence, di ba? Iyan din ang rehiyon kung saan mo pinalitan ang matatagal na empleyado ng mas murang baguhan. Namutla si De La Cruz. Paano nalaman niya yon? Simple lang, nag-aral si Juanita. Ginugol niya ang huling 2 linggo sa pag-aaral ng bawat financial report na ibinigay sa kanya ni Dr. Reyes. Doon niya nadiskubre na may likas siyang talento sa numero. Ang mga tao ng pagtitipid sa tip, pag-aayos ng shift at pagtutustos sa maliit na sweldo ay nagsanay sa kanya sa tunay na buhay na bookkeeping. Pero hindi siya nag-iisa. Si Yuki Chun, ang Chief Financial Officer ng kumpanya sa loob ng 12 taon. Isang Asian American na babae, 45 taong gulang, henyo sa numero, ngunit laging binabaliwala para sa promosyon. Perpekto ang trabaho niya, pero laging iba ang pinaparangalan. Noong una, wala siyang tiwala kay Juanita, formal at malamig. Hanggang sa isang araw nagtanong si Juanita ng tama. Bakit kulang ang investment sa staff training?
Tanong niya. Ang employee turnover ay kumakain ng 15% ng net profit natin. Doon unang tumigil si Yuki. Binasa mo ang reports? Gulat na tanong. 3 beses, sagot ni Juanita, at may mga bagay na hindi tugma. Mula noon, binuksan ni Yuki ang pinto sa mundo ng mga sikreto ng kumpanya, mga pattern na hindi lohikal, gastos na sobrang taas at mga desisyong halatang sabotage. Ang masakit na katotohanan, sinasadya ni Richard ang pagpapabagsak sa kumpanya upang magmukhang palpak si Juanita. Inilipat niya ang mga mahuhusay na empleyado sa mga branch na halos bagsak na. Kanselado ang mga kontrata sa matitinong supplier. Tumataas ang gastos sa piling branch para ipakitang hindi sila kumikita. Gusto niyang bumagsak ka sa ilalim ng pressure, paliwanag ni Yuki. Tapos, siya ang mag-aalok na iligtas ang kumpanya sa napakababang halaga. At si Mariana? Tanong ni Juanita. Kasabwat siya, sagot ni Yuki. May mga abogadong hinirena para balewalain ng testamento. Hinahanap nila ang kahit anong butas para tanggalin ka. Sumikip ang dibdib ni Juanita. Hindi lang ito pag-aagawan sa pera. Ito'y malinaw na pagtataksil. Bakit mo ako tinutulungan? Tanong niya kay Yuki. Tumawa si Yuki, mapait. Dahil ilang ulit kong nakita si Richard na nagwaldas ng milyon sa mga kalokohang proyektong halatang palpak. Dahil minsang tinawag ako ni Mariana na Daddy's Little Pet nang tinanong ko ang isang kahina-hinalang investment at higit sa lahat, tumigil siya. Lumambot ang mukha. Dahil si Robert Mendoza lang ang naniwala sa akin. Sa panahong walang gustong kumuha ng babaeng Asyano sa corporate finance, siya lang ang nagbigay ng tsansa. Ang iniwan ni Robert kay Juanita ay higit pa sa kumpanya. Iniwan niya ang isang komunidad, isang network ng mga taong marunong, magaling, pero laging binabaliwala. Sa mga sumunod na araw, nakilala ni Juanita ang ilan sa kanila. Ronald Williams, isang manager na pinayabong ang pinakamalakas na branch, ngunit inilipat sa problemadong lokasyon, walang dahilan. Gina Morales, isang chef na may sariwang ideya para sa menu, pero laging tinatanggihan dahil daw hindi niya naiintindihan ang kliyente. Fernando Lopez, isang digital marketing expert na nagmungkahi ng inclusive campaigns, pinagtawanan sa board meeting. Sila ang hindi nakikitang yaman ng kumpanya. At ngayon, handa na silang lumaban. Lahat sila ay may isang bagay na magkapareho, matalino, masipag, at tahimik na dinudurog ng sistema ng mga Mendoza. Sa isang lihim na tanghalian kasama si Juanita, sinabi ito ni Ronald sa pinakamasimple ngunit matalim na paraan. Si Robert, kinausap niya kami, aniya. Hindi opisyal, pero alam niya kung ano ang nangyayari. Nagtanong siya. Napansin niya ang mga bagay-bagay. Sa tingin ko, nagtatago siya ng mga tala. Mga tala ng ano? Tanong ni Juanita. Kung paano tinatrato ng pamilya ang mga tao. Kung paano nila inaabuso ang pondo. Kung paano nila sinisira ang kumpanyang itinayo niya gamit ang sarili niyang mga kamay. Si Gina ang nagbigay ng huling pahiwatig. May ligtas na lagayan safe sa opisina ni Robert, sabi niya kay Juanita. Hindi pa yon nabubuksan mula nang siya'y pumanaw. Sabi ng mga abogado, ikaw lang ang may pahintulot. Kinagabihan, nag-iisa si Juanita sa opisina ni Robert Mendoza sa pinakamataas na palapag ng gusali. Ang ligtas ay nakatago sa likod ng isang pinta, parang sa mga pelikula. Binuksan niya ang selyadong sobre na ibinigay sa kanya ni Dr. Reyes kanina. Sa loob nito, isang kombinasyon. Nanginginig ang kanyang mga daliri habang iniikot ang kombinasyon at pinihit ang gulong. Bumukas ang mabigat na pinto. Sa loob, natagpuan ni Juanita ang bagay na nagpabilis ng tibok ng kanyang puso. Mga kahon ng mga recording, dokumento at mga personal na tala. Mga recording ng pagpupulong, mga pribadong pag-uusap, mga tawag sa telepono, bawat kaduda-dudang desisyon, bawat mapanlait na komento,
Bawat halimbawa ng maling pamamahala, lahat ay ididokumento ni Robert. Ngunit hindi iyon lamang. Mayroon ding mga ulat mula sa mga pribadong investigador, masusing pagsisiyasat sa pinansya ni na Richard at Mariana, mga ulat ng mga shell company, mga tagong account sa ibang bansa at tila isang buong operasyon ng money laundering gamit ang mga restoran ng pamilya bilang panakip. Hindi makapaniwala si Juanita habang binabaliktad ang mga dokumento. Milyon-milyon ang ninakaw sa paglipas ng mga taon. "O Diyos ko!" Mahinang sabi niya, tumunog ang kanyang telepono. Isang mensahe mula kay Richard, "Umaasa akong nag-i-enjoy ka sa pantasya mong maging CEO. Sa pagpupulong ng mga investor sa susunod na linggo, baka bumalik ka na sa realidad. Baka sakaling may alok silang maiintindihan mo." Tinitigan ni Juanita ang mensahe sa kadahan-dahang ngumiti sa unang pagkakataon sa maraming araw. Akala pa rin nila'y isa siyang takot na babae na nagkukunwaring marunong maglaro sa mundo ng mga malalaki. Hindi nila alam na hawak na niya ngayon ang sapat na bala para wasakin sila, pera, reputasyon, pati kalayaan. Habang maingat niyang inaayos ang mga ebidensyang iniwan ni Robert, napagtanto ni Juanita ang isang bagay na malalim. Hindi na siya ang babaeng lumabas sa korte ilang linggo ang nakalipas. Hindi lang negosyo ang iniwan ni Robert sa kanya, ibinigay niya ang plano para sa katarungan. Walang kaalam-alam si Richard sa paparating na unos. Sa loob ng 5 araw, nakatakda siyang makipagkita sa mga investor upang ipakita ang kumpanya bilang mahina, hindi mahusay na pinamumunuan at handa para sa murang bilihan. Inaasahan niyang matataranta si Juanita na susuko. Ngunit hindi niya alam na ginugol ni Juanita ang bawat araw mula nang basahin ang testamento hindi lamang upang matutunan kung paano pamunuan ang korporasyon, kundi upang planuhin kung paano ilalantad ang mga magnanakaw nito. Dahil kapag lumaki kang ipinaglalaban ang bawat pagkakataon sa mundong laging nagdududa sa iyong kakayahan, magkakaroon ka ng bagay na hindi maituro ng pribilehiyo. Isang plano, pagtitiyaga at apoy na hindi mamamatay hanggat hindi ka nagwawagi. Ang tunay na panganib ay hindi maingay. Ito ay matiyaga, tahimik at naghihintay hanggang makuha nito ang lahat ng kailangan. Nakatakda ang pagpupulong ng mga investor sa 10 oras ng umaga sa 30 palapag. Isang executive lounge na pinili ni Richard para makapanindak. Mula sahig hanggang kisame, puro salamin, tanaw ang lungsod. Ang mahabang mesa ay marmol, kintab na kintab. Lahat ay sigaw ng kapangyarihan at eksklusibidad. Akala ni Richard mararamdaman ni Juanita na siya'y maliit, na hindi siya nababagay doon. Ngunit dumating si Juanita 5 minuto bago ang oras, suot ang simpleng suit at may dalang payak na maleta. Wala siyang entourage, si Yuki Chun lang ang kasama. Naroon na ang 5 investor, mga lalaking nasa katanghaliang gulang, nakamamahaling suit, may mga ekspresyong tila nagsasabing madaling usapan ito. Ngumiti si Richard ng may kumpiyansa. "Mga Ginoo," sabi niya, "ipakikilala ko sa inyo ang ating pansamantalang may-ari, si Miss Juanita Santos. Tulad ng nakikita ninyo, medyo nahihirapan pa siya sa bigat ng pagpapatakbo ng isang imperyo." Sumabat si Mariana, "Kawawa naman, sinubukan niya. Pero ang pamamahala ng mga restaurant ay hindi katulad ng pagsisilbi ng kape, hindi ba iha?" Tahimik na umupo si Juanita sa dulo ng mesa, matatag ang boses, tuwid ang likod. "Salamat sa pagpunta ninyo mga Ginoo," aniya. "Bago tayo mag-usap tungkol sa anumang bentahan, sa tingin ko mahalagang malaman ninyo ang ilang katotohanan tungkol sa kumpanyang ito." Tumawa si Richard. "Juanita, pakiusap. Nandito sila para sa negosyo, hindi sa mga teorya ng sabwatan." "Tama ka, Richard," tugon ni Juanita habang binubuksan ang maleta. "Kaya pag-usapan natin ang negosyo, ang totoong negosyo. Tulad ng 2 punto, 3 milyon na nawala sa mga libro nitong nakaraang 18 buwan.
Tahimik ang lahat, namilog ang mga mata ni Richard. Wala akong alam dyan, sabi niya. Kalma lang si Juanita habang namimigay ng mga folder sa bawat investor. Sa loob, mga ebidensya, mga paglilipat ng pera sa mga offshore account, mga peking invoice, mga kontratang sobra ang halaga sa mga shell company, lahat ay may pirma ni Richard. Binuklat ni G. Sanchez, ang pangunahing investor, ang mga dokumento habang humihigpit ang kanyang noo. Hindi tumutugma ang mga numerong ito sa mga ulat na ibinigay sa amin. Hindi nga, sagot ni Juanita, dahil pinalitan ng mga iyon, peke, upang itago ang pagnanakaw. Ikinonekta ni Yuki ang kanyang laptop sa projector. Sa screen, nagliwanag ang mga spreadsheet at chart. Dr. Reyes, sabi ni Juanita, bumukas ang pinto, pumasok ang abogado, bitbit ang mabigat na kahon, namutla si Mariana. Ano ito? Sigaw niya. Tumayo si Richard, namumula ang muka. Ano bang kalokohan to? Katarungan, sagot ni Juanita. Isang pindot lang, tumugtog ang unang audio recording. Ang boses sa unang recording ay hindi maikakaila. Kay Richard iyon. Kailangan kong bumagsak ang benta sa Southern District, putulin ang ugnayan sa mga murang supplier at palitan ng mga kakilala natin yung naniningil ng 3 beses. Kapag nakita ng waitress na bumaba ang kita, magiging desperado siyang magbenta. Tahimik ang buong silid, ganap na katahimikan. Sinubukan ni Mariana na tumayo, ngunit mahinahong iniunat ni Dr. Reyes ang kamay sa harap niya. Manatili po kayo sa upuan, matatag niyang sabi. May iba pa. Tumugtog ang ikalawang recording, si Mariana, inuutusan ang mga accountant na baguhin ang mga numero. Ang pangatlo ay isang serye ng mga mapanlait at lantad na racist na komento ni na Richard at isa pang executive sa isang pribadong pag-uusap. Ang pang-apat, isang plano upang suhulan ang mga supplier para magbigay ng mas mababang kalidad na produkto sa ilang restaurant matapos pumanaw si Robert. Isang tangkang sirain ang reputasyon ng Tatak mula sa loob mismo. Isa sa mga investor ang napabulong, halos hindi makapaniwala. Sinabotahin ninyo ang sarili ninyong kumpanya para lang mapilit ang huwad na bentahan. Basang-basa na ng pawis ang mukha ni Richard. Yan ay labas sa konteksto. Minamanipula niya ang lahat. Konteksto? Malamig na putol ni Juanita. Ang tinig niya ay parang yelo. Anong klaseng konteksto ang magpapakatanggap dito? Ipinakita ng projektor ang kuha ng CCTV mula sa loob ng opisina. Si Richard, malinaw na nakuhanan habang sinisira ang mga dokumento 3 araw matapos mamatay si Robert. Sunugin lahat, maririnig niyang sabi. Hindi pwedeng makita ng batang iyon ang totoong mga numero. Nawala sa sarili si Mariana. Nirecord mo ang mga pribadong pag-uusap. Illegal yon. Ngunit sumagot si Dr. Reyes bago pa makapagsalita si Juanita. Sa katunayan, lahat ng recording ay ginawa ni Ginoong Robert Mendoza sa sarili niyang opisina, sa sarili niyang pag-aari. May buong karapatan siya ayon sa batas na idokumento ang mga nangyayari roon. Lumingas siya sa paligid ng mesa. Pinaghihinalaan niyang ninanakawan ninyo siya. At ngayon, may ebidensya na kami. Nagkatingginan ng mga investor. Tumayo si Ginoong Sanchez, ang pinuno ng grupo. Mga Ginoo, sabi niya, sa tingin ko'y pare-pareho ang saloobin natin. Hindi na kami interesado sa isang kumpanyang may kinalaman sa krimen sa pananalapi. Hintime, sigaw ni Richard, halos pasigaw sa takot. Nagsisinungaling siya, isa lang siyang mapanlinlang. Mapanlinlang na ano, Richard? Tanong ni Juanita, tumatayo na rin. Matatag ang boses, diretso ang tingin. Sige, sabihin mo sa mga kagalang-galang na lalaking ito kung ano talaga ang tingin mo sa akin. Nanganga si Richard ngunit walang lumabas na salita. Dahil anuman ang sabihin niya, magpapatunay lamang sa katotohanang narinig na ng lahat. Humarap si Juanita sa mga investor.
Tulad ng nakikita ninyo, mga Ginoo, hindi kakulangan ng pamumuno ang problema, sabotahe ang dahilan. At ngayong natanggal na ang kanser na iyon, ipinapakita ng aming 5 taong projection ang 300% pagtaas ng kita. Ipinakita ni Yuki sa projector ang mga tunay na financial report. Malinis, malinaw, totoo. Nagpatuloy si Juanita, kaya hindi ko ibebenta ang kumpanya, pero may alok ako. Ngumiti siya, isang kalmadong ngiti na nagpatras kay Richard. Bibilhin ko ang mga bahagi ninyo, $5 milyong bawat isa, napasinghap si Mariana. Katawa-tawa, ang mana namin ay halagang 50 milyon. Dati, sagot ni Dr. Reyes, bago ang pandaraya, ang investigasyong kriminal at ang pagsabog ng balita sa media, ngayon ang bahagi ninyo ay isang pananagutan. Binuksan ni Juanita ang huling selyadong sobre at tungkol sa media, anya, na ipadala na ang mga kopya ng ebidensya sa FBI, sa IRS at sa New York Times. Lalabas ang kwento bukas ng umaga. Namula si Richard sa galit. Hindi mo pwedeng gawin ito. Pamilya tayo. Napatawa si Juanita, isang malamig, walang halong saya na tawa. Pamilya? Ang pamilya ay hindi sumisira ng pamana dahil sa kasakiman. Hindi nagnanakaw ang pamilya at lalong hindi tinatawag ang isang tao na batang babae kapag akala nila'y walang nakikinig. Baluktot ang mukha ni Mariana sa galit. Maaring may mga recording ka pero walang tatanggap sa katulad mong mamuno sa isang tunay na negosyo. Hindi ka nababagay sa mundong ito. Tumingin si Juanita sa paligid, sa mga investor na ngayoy humahanga sa kanya, kay Yuki na nakangiting may pagmamalaki at kay Dr. Reyes na tahimik ngunit may ibig sabihin ang tango. Tama ka Mariana, sabi niya, hindi ako nababagay sa mundong iyon. Nabibilang ako sa mundong pinahahalagahan ang integridad kaysa sa mana, kung saan mas nangingibabaw ang kakayahan at malasakit kaysa sa korupsyon at koneksyon. Sa mundong ang respeto ay pinagtatrabahuhan, hindi minamana. Tumigil siya saglit, hawak ang katahimikan na parang isang konduktor. Kaya ako magtatagumpay sa lugar na kayo'y nabigo. Lumapit si Ginoong Sanchez at iniabot ang kanyang kamay. Binibining Santos, sabi niya ng may paggalang, isang karangalan ng makipagnegosyo sa tulad ninyo. Kapag handa na kayong palawakin pa ito, tawagan ninyo kami. Nagbago ang ihip ng hangin sa silid. Ang mga investor ngayon ay nakapaligid kay Juanita, nakikipagkamay, nag-aalok ng mga pagpupulong. Habang sina Richard at Mariana ay nakatayo sa gilid, ganap na walang pinapansin. Tahimik na tinipon ng mag-asawang Mendoza ang kanilang mga gamit, pinupunit ng kahihiyan. Sa pinto, muling lumingon si Mariana, mapait at puno ng galit. Hindi magtatagal ito, babagsak ka rin. At kapag nangyari iyon, wala ni isang tutulong sa iyo. Hindi kumurap si Juanita. Mariana, anya, ibinigay mo na sa akin ang pinakamakapangyarihang regalo sa lahat, ang pagmamaliit. Tahimik ngunit matatag ang kanyang tinig. Ibinigay mo sa akin ang oras, ang espasyo, ang pagkakataon para patunayan kung ano ang kaya kong gawin. At iyon lang ang kailanman kong kailangan. Matapos umalis ang lahat, nanatiling mag-isa si Juanita sa silid ng pagpupulong. Tahimik siyang nakatayo, nakatanaw sa malawak na bintana kung saan matatanaw ang lungsod, isang tanawing masasabi niyang kanya na ngayon. Ipinamana sa kanya ni Robert, hindi lang isang imperyo ng negosyo. Ibinigay niya ang isang plano, isang paraan upang gawing lakas ang sakit, pagtatangi at pangmamaliit. Ngunit alam ni Juanita na hindi pa ito ang katapusan ng kanyang kwento. Dahil kapag hinamon mo ang mga taong sanay sa kapangyarihan, bihira silang sumuko ng tahimik. Ang hindi alam ng mga Mendoza ay nagsisimula pa lamang ang kanilang pagbagsak at ang pagharap nila sa publiko ay magiging mas marahas, mas walang awa at mas permanente kaysa sa anumang nangyari sa silid na iyon. Lumipas ang mga buwan. Si Juanita Santos ay nakatayo ngayon sa pabalat ng Forbes magazine, tinaguriang Breakthrough Businesswoman of the Year.
Sa ilalim ng kanyang pamumuno, naging pinakamatagumpay na chain ng restaurant sa rehiyon ang Mendoza Holdings. 23 bagong sangay ang nabuksan sa record na panahon. Isang makasaysayang programa para sa diversity and inclusion ang naging pambansang modelo. At ang kasiyahan ng mga empleyado ay umabot sa pinakamataas na antas sa kasaysayan ng kumpanya. At ang mga Mendoza, si Richard, na dating arugante at tila untouchable, ay nagtatrabaho na ngayon bilang isang sales clerk sa department store matapos masibak sa 3 kumpanya dahil sa kawalan ng disiplina at paggalang. Si Mariana, nawala na ang yaman at kapangyarihan, ay nagbebenta ng insurance sa telepono upang makabayad sa mga utang. Ang dating marangyang mansyon ay halos maipangako na sa bangko. Samantala, si Juanita ay nakatayo sa grand opening ng bagong flagship restaurant ng Mendoza sa downtown. Suot ang isang elegante ngunit payak na suite, hawak ang pilak na gunting. Kumukutitap ang mga kamera, umuugong ang palakpakan. Ngunit bago niya putulin ang laso, humarap siya sa nakapaskil na larawan ni Robert Mendoza. Salamat, mahinang bulong niya, sa pagtuturo sa akin na ang kabaitan ang pinakadakilang uri ng kapangyarihan. Nasa tabi niya si Ronald, ngayon ay Regional Director of Operations, nakangiti. Magaling talaga siyang tumingin sa puso ng tao, sabi nito, at tama ang pinili niya. Sa sandaling iyon, malinaw ang lahat. Ang pinakamabisang paghihiganti ay hindi ang pagwasak sa mga taong nagmaliit sa iyo, kundi ang pagtayo ng isang bagay na napakaganda, napakalakas at hindi maikakaila. Naguguli nila ang natitirang buhay nila sa tanong na paano nila hindi ito nakita. Pinatunayan ni Juanita Santos ang katotohanang laging nakakalimutan ng mga makapangyarihan, na ang karakter ay laging magtatagal kaysa sa pribilehiyo, at siya ay saka pa lamang nagsisimula